Nagkataon lang, and syempre maraming salamat sa Prime Video dahil sa partnership nila with ABS-CBN at sa tiwala na binigay nila sa ABS. And syempre sa mga projects ko din na nagkakataon nga na nasa Prime. So sobra ako nagpapasalamat dahil through that platform napapanood siya sa buong mundo. Pero kumusta yung parang dumalaw ka o dumaan ka dun sa opisina ng Prime sa sarado? Hindi, nilaloko ko lang Chika lang yun. Nagalit yung guard kasi hindi naman talaga ako nagpaalam, tsaka hindi ako nag-book ng ng tour dun sa loob. And then minessage ako ng Prime Philippines kung gusto ko daw. Sabi ko, hindi, charot ko lang yun. Hindi talaga ako papasok doon. Pero malay mo naman sa future, ma-invade natin ang Prime US. Kim, mid-season na yung ring lang. Kung ikaw ang mag-end ng character ni Juliana, paano mo siya gustong tapusin? Paano ko siya gustong tapusin? Gusto ko siyang tapusin ng kontento siya at masaya siya dahil mas pipiliin ko kung ano yung importante para sa sarili ko. Yan. Yun. Ano yung pinaka-memes na nakita mo o nabasa mo na talagang natatandaan? Pinaka natatandaan ko. Kasi... Na meme? Oo. Na meme. Yun po yung National High Blood Day. May lechon, may alige, may pa yung isa, tapos si Juliana yung isa. Ang dami na high blood sa'yo. Oo, tapos meron pang gumising sa umaga, antok-antok, 5 minutes. Pero pag nakita yung mukha ng Juliana, babangon sila kaagad. So, bawang ganyan, pinagkatabi mga pictures ng mga nakaka-high blood. Oo, mas kasama. Opo, yun po, hate that I love. Dapat mag-ambassador ka ng mga nangyayari. Grabe, hindi naman. Grabe, wag naman. Mali yun. Pero isa siyang magandang kwento. Baka matumbak. Na marami. Kamusta naman yung bisita mo kay Miss? Oo, kwento ka naman. Ay, opo. Sobra po akong nasiyahan. Tsaka na una nahiya talaga akong puntahan siya kasi baka nagkikimo siya and then kailangan ng test, bawal puntahan. Ayokong kulitin siya kasi pag tinext ko talaga siya na pupunta ako, gagawa siya ng paraan. Kaya kinamusta ko na muna kay Sir Mark. And then si Sir Mark na yung gumawa ng paraan na pumunta ka, okay siya, yung check-up namin sa hapon pa, ganyan. So, naging smooth yung pagkikita namin, and then, may kwarto na ako doon sa bahay nila. May plano kang bumalik, Kim? Oo, hopefully next year, kasi matagal-tagal pa si ate doon, dahil marami pa siyang mga treatment na gagawin, and then hopefully tuloy-tuloy lang yung pagiging niya healthy and paggaling. Ano yung unang-unang na-feel mo nung nakita mo? Naiyak ako talaga. Oo nga, naging emotion. As in sobra, pero parang ayaw ni ating maiyak ka. So parang sa tagal namin pagkikita, pero parang ang dami namin na pagkwentuhan. Inabot na kami ng oras na kailangan na niyang umalis dahil magpapacheck up na siya ulit. O Kim, since ikaw ang tawag niya sa iyong panganay, ikaw ba ino-open mo sa kanya lahat? Pati love life mo? Oo naman. Lahat naman. Alam niya ko si ate. And then ngayon, mas nalinawan na kami na dun pala sa isa niyang number ako magte-text. Kaya pala hindi siya masyado nagre-reply. Yung KCA nga ngayon, di ba? Kim Chu Aquino na yun. Ay, of course. Of course. Pero how is she talaga? Kasi siya nakita mo, nakausap mo. Ano siya? Ate is Hilo-hilo ba? doing well na ngayon. Not super. Better than yung Nagkalaman dati. na, no, Kim? Oo, pero marami pa rin siyang kailangan treatment na haharapin. And then, masaya ako na nakita ko siya, nakausap ko, nakayakap ko. And kung paano kami dati, yun. Sinabi ba niya na uwi siya ng Pasko? Wala naman siya nabanggit. Parang matagal, medyo mahirap pa yung sitwasyon niya. Para mga another 8 months. Kasi may balitang babalik na siya ng Manila. Ay, baka hindi po sa akin dapat ang galing. Hindi ba tawag niya sa'yo para pangalan niya? Opo. Natutuwa po ako kasi magka-birthday po kami ni Bimbi. Kaya, lagi niyang naaalala pag birthday ko. Tapos, natuwa ako na hanggang ngayon ako pa rin yung panganay niya. Kim, pakilinaw lang kasi nai-issue na naman kayo ni Sia na break na raw. Kasi nga, solo ka sa ABS-CBN. Tapos nagsusolo travel ka. Baka nalilin lang Ay. Paso. Okay naman kami ni Sia. Very strong. Okay naman kami, opo. Ano yung secret sa isang okay na relationship? Masaya sa showbiz kasi marami syempre. Oo, mabanlil lang ang showbiz. Pero ay, maayos naman, masaya naman. Salamat. Ako last na lang, Kim, saan yung bagong investment mo na bahay? Sa Tagaytay ba yun o sa Baguio? Sa Tagaytay po. Ngayon pa din. Yes. Thank you. Kaya feeling ko kasi, tanong na ako.
Dun sa ibang bansa, no, kinakagatang din na pinapanood sa Pilipinas. What is your reaction? Masaya Different syempre countries, kasi napapanood ako sa Iceland. Number 8 kami sa Iceland. Talaga ba? Tsaka sa Canada, ha? Tsaka sa Canada. Ang laki-laki ng Canada. Taiwan, Vietnam, Singapore, Qatar, UAE, so parang Cambodia, Papua New Guinea, mga bansang Tanzania. Ano yun, mga hindi ko na naiintindihan Do you mga... ever expect that? Hindi, kaya gusto kong balikan yung nag-tweet sa akin nung una na sayang hindi sa TV pinalabas. Hindi na nga eh, marami Kaya na parang chance ba? ito yung sagot ko sa kanya na ito yung gusto naming maabot. Kasi sir, chance mapalabas. Gusto mo ka papalabas personally. Dami ka-abang eh. Hopefully, pero wala pa po kaming Ang laki na in-improve mo nito. Sabi nila, napakahusay. Nanood ka ba, Timelba? Pero, what is your reaction? Nakikita ko naman. Sir Ryan, ano ang reaction mo? Kasi yung improvement mo sa actor ito talagang 360 degrees ang in-improve mo. Opo, dahil siguro... May good naman, isa naman si Juliana naman ay mabuting ina. Gagawin niya talaga lahat para sa anak niya. Magsasakripisyo siya para sa anak niya. Ang hindi lang maganda sa kanya is, hindi lang siya magaling gumawa ng desisyon at diskarte sa buhay. Yun lang talaga yung mali sa kanya. Pero yung desisyon at diskarte, ang undertone naman dun is pagmamahal. So parang nagawa niya siguro yun dahil may mga bagay na hindi siya makontento. So, yun. Hindi siya marunong magdesisyon at hindi siya marunong makontento sa kung ano meron siya. Pero mabuti siyang nanay. Kasi inaway ako ni Victor kaya nahulog sa bintana yung isa kong anak. Nagalit si Vice. Nagalit si Vice kasi yung bintana nahulog. Sinungaling siya. Tsaka hilig niya magpaikot. Favorite song niya kasi yung kanta ni Sarah G. Ikot-ikot lang. Charot lang. Galing, Kim, galing. Sobrang hook na hook kami sa'yo. Yun, opo. Kay Juliana. Siguro sa role ay sa character ni Juliana, siguro matuto kang maghintay. Matuto ka dapat habaan mo yung pasensya mo hanggat maaari. Yung huwag padalos-dalos sa desisyon. Tsaka, sabi nga, patience is the key, communication is the key. Ganun naman yun sa isang relasyon niya. Kailangan pag-usapan, kailangan ng pasensya. Yun ang hindi niya nagawa. At pinagsisiyan niya sa huli. Pero Mari, nakita ko na yung backstory ng love story nila ni Alex. Sinave ka niya sa, di ba, yung abuse, sexual abuse ng former boss mo. Galing. Pag-empty ka came naman. to your rescue din kasi. Ang ganda nun. Buti talaga yung backstory na yun. Kasi kung wala yun, talagang completely ang bad niyo, ha? Hindi ko kakapitan yung bakit kayo na together. Okay, JM, may mga criticism naman na yung di bashing, ha? Yes, may mga constructive. Baka mema lang. Malaking tulong din naman yun. Kasi ngayon, we live in a social media world. Ang bilis na nila kaming pagsabihan kung ano yung may mali silang nakikita sa amin. And may iba, karamihan naman valid. Karamihan naman, sadyang boring lang sila sa buhay nila at hindi ka lang talaga nila gusto. Tanggap naman namin yun bilang artista. Dahil kung hindi naman nila kami pinanood, hindi naman sila makakagawa ng ganong mga salita. So, nagpapasalamat na din. Ako, personally, sa mga nababasa namin mga criticism, and then, it's not bad, it's how you handle it. Kasi, how you take it sa sarili mo. Because you know yourself better. Kung meron mag-i-improve, edi-improve. Kung sadyang walang kwenta lang yung sinabi niya, edi labas sa kabilang tenga o labas sa kabilang mata. Ganun lang. And just go on with your life. Kung makakatulong. Kung hindi, hindi. Maraming salamat. Kasanay na sa Nay lang. Kung hindi, igaganti ko yung sampal sa'yo. Charot lang! Sabi ko nga, ang galing-galing ng pagkakagawa ng character nitong lalaking pinependeho, pero ang Manood ni Kim. Anyway, this year Kim, parang ikaw ang pinaka-busy as a star. Parang mula January, hindi ka nawala ng project. Parang ikaw talagang star ng 2023. Ano ba to? Hanggang ginawa ko to, paano kaya kung hindi ko ginawa? Meron kang tanong sa dulo kung ginawa mo o hindi. Might as well gawin mo na dahil role naman siya eh. Kung hindi yun yung
tingin mo sa sarili mo, hindi naman si Kim Chiu yung gumagawa nun.